Kasama ko po si Spokes ng Bayan. Kamusta, fellow wanted? Ito po ang inyong Wanted Hour. Yes. Kung saan ang mga wanted ni General Torre ay nagbibigay ng kanilang mga opinyon sa mga maiinit na issue na hinaharap ng ating bayan. At syempre, palangga ha, ang pinakamainit na issue ngayon. Dapat bang ituloy ang impeachment trial ni BP Sara? Yes. Ikaw, partner, ano tingin mo dyan? Well, kasi nga sayang lang yung pera ng bayan na ginagastos dyan. At alam naman ng lahat na ito ay political move ni Bangag para pahinain ang kanilang kalaban at magwagi sila sa kanilang maitim na balak na manatili sa posisyon. At recently nga, di ba, Spokes ay naglabas ng resolusyon o nailabas na ba ang resolusyon, pero all over no sa balita ang resolusyon na inihain ni Senator Bato para ito ay ibasura na. Ano ang sa tingin mo? Mababasura ba or what? Well, unang-una alam naman natin kung bakit sinampa ng Kamara de Representante yan. Unang-una talagang gusto nilang sirain yung pagkatao ni BP Sara nang mawala na yung banta sa kanilang Marcos Forever muli, no? At nakikita naman natin talaga na ginamit pa ang pera ng taong bayan. Inamin noong Toby Tiangco, no, na kaya naman pumirma sa impeachment ang karamihan ng mga kongresista kapalit ng mga ayuda at mga benepisyo na makukuha ng kanilang mga distrito. No? At kung hindi naman ginamit talaga ang pera ng taong bayan, wala talagang dahilan para pumirma yung napakadami mga kongresista na lumagda dyan sa impeachment complaint na yan. Malungkot kasi talagang sa tingin ko, yan ay bribery. No? Kahit balik-baliktarin mo pa, nagkaroon ng impeachment complaint laban kay BP Sara sa pamamagitan ng bribery. Now, ang question nga is, ito bang ganitong impeachment complaint na inamin ng isang kongresista na campaign manager pa ng alyansa, no? Ibig sabihin, hindi siya pipitsuging kongresista, no? Siya ay nagsasalita talaga, sinasabi niya talaga yung sentimiento na nakakarami na dahil lang yan sa mga biyernes na ibinigay sa mga distrito kaya pumirma, no? Ang tanong, kinakailangan pa bang umusad, gastusin na naman ng taong bayan, pera ng taong bayan para sa isang trial na napakamahal. At saka siyempre, aksaya ng panahon ng Kongreso. Dahil ang Kongreso naman, sila dapat nagbibigay ng solusyon sa mga problema ng bayan. Pangunahin na dyan yung pagkagutom. Ano ba yan? Palibasa tayo hindi nagugutom. Siguro akala nila, pabayaan mo na lang yung mga nagugutom. Hindi po. Trabaho pa rin ng Kongreso na sila magbigay ng solusyon dahil yan po ay polisiya, no? At bukod pa sa pagkagutom, yung napakataas na presyo ng bilihin, yung kakulangan ng trabaho at mababang mga sweldo. Yan dapat ang inaatupag ng Kongreso, hindi mga bagay-bagay para lang benggahin ang mga kalaban ng administrasyon. Correct. Katulad ng pagbibenga sa atin. Oo nga. Pero alam mo, legally speaking, talagang constitutionally infirmed ang pagpapatuloy ng Kongreso. Bakit? Bagamat walang nagsasabi talaga sa saligang batas na ang gawain ng isang kongreso hindi dapat magpatuloy sa susunod na kongreso, mababasa mo naman yan sa termino ng mga miyembro ng Kamara de Representante at Senador. At talagang nakasaad dyan na ang termino ng mga miyembro ng Kamara de Representante ay 3 taon na magtatapos at magsisimula sa June 30. No? At ang sabi naman na sa mga senador, ang kanilang termino ay 6 na taon, magsisimula at magtatapos sa June 30 rin, no? Ng ika-6 na taon. So ibig sabihin, wala ng termino yung lahat ng kongresista matapos ang 3 taon pagdating ng June 30 at ang mga senador kalahati naman ay mawawalan na ng termino dahil 12 ang mawawalan ng termino pagdating ng June 30, no? Now, ang problema kasi, bagamat walang explicit provision sa saligang batas na ang pagkatapos ng isang kongreso ay upon expiration of term sa June 30, may desisyon ang Korte Suprema. At nangunguna na dyan yung kasong Francisco versus Senate, no? Versus House of Representatives. Ako nag-argue niyan sa Supreme Court. Ito yung sa impeachment ni Chief Justice Davide. At ang sabi ng Korte Suprema nga, talagang ang termino ng kada kongreso nagtatapos upon expiration of the term sa June 30. No? At dahil dito, lahat ng impeachment proceedings ay hindi po pwedeng ma-carry over sa susunod na kongreso. Parang batas baga, palangga. No? Na kapag ang batas, maski sabihin mo ng natapos ang third and final reading, hindi naman umabot sa BICAM, basta hindi siya naging batas, kinakailangan i-refile sa panibagong kongreso every 3 years. Pero ang cause of confusion dyan, meron din kasing ruling yung Korte Suprema sa Avellino versus Cuenco na nagsasabi na ang Senate daw is a continuing body. Kasi
at anytime, merong 12 o kalahating senador na hindi na tatapos ang termino, di ba? Kaya alternating sila, no? Yeah. For instance, itong June 30, 12 mawawalan ng termino, no? Pero yung mga hinalal natin ng 2022, nakaupo pa rin. Matatapos naman sila sa pagkatapos ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon. Pero ibig sabihin lang ng Avellino versus Cuenco, hindi continuing ang House kasi lahat sila wala ng mandato after 3 years. Pero ang Senate continuing only because merong 12 na maiiwan. Now, sa tingin ko, kaya naman ganyan ang ginawa nila para rin walang vacuum pag nawalan ng presidente, nawalan ng vice president, at nawalan ng vice president. Ang susunod na ay Senate president kasi palagi merong Senate president. At kung mawala ang Senate president, House Speaker. Kung wala ang House Speaker, yung Chief Justice. Pero malinaw yan na lahat ng gawain ng Kongreso, pagkatapos ng termino ng isang Kongreso, tapos na rin, no? At kinakailangan ma-refile lahat. So sa tingin ko talaga, unless matatapos nila yung trial na yan by June 30 ng taon ito, kinakailangan talaga ma-dismiss yan at ma-refile ang impeachment complaint sa susunod na Kongreso. Ang problema palangga, bawal ang mahigit sa isang impeachment complaint na hihain sa isang taon. So antayin na naman sila hanggang next year. Ganun talaga. Diba? But in your assessment, sa tingin mo ba, mapupush ito ng mga gustong i-push ang impeachment? Kasi syempre, may mga nagrarally na ngayon, may mga bayaran na nagsasabi na dapat ituloy ang impeachment kaya Inday Sara. So, sa tingin mo ba may possibility na ma-push nila? At another thing, no, spokes, ang sinasabi ng Malacanang ngayon na wag daw sisihin ang Marcos Jr. o ang Marcos administration kung ang impeachment trial ay matuloy o hindi. So sa tingin mo, anong pinapahiwatig ng statement ng Malacanang ngayon? Unahin ko muna yung unang mong tanong. No? Una-una, kahit anong sabihin ng mga Leila de Lima dyan, kung sino-sino pang mga kamatayan, okay? Na bloke na kamatayan. Wala silang magagawa kasi ayon sa saligang batas, tanging Senado ang sole judge sa lahat ng impeachment trials. So kahit anong desisyon ng Korte ng Senado as an impeachment court, pati Korte Suprema hindi po pwedeng maghimasok except upon grave abuse of discretion. Pero alam naman natin na pagdating doon sa trial mismo, hindi po pwede ang Supreme Court na maghimasok. Now, yung Francisco na inargue ko, naging matagumpay kami kasi ang kinwestiyon namin doon, yung action ng House. Yung pagsasampa nila ng pangalawang impeachment complaint sa loob ng 1 taon. Kung ito ba'y labag sa saligang batas. Yes. Sa tingin ko, ibang-iba yung Francisco dito sa mangyayari ngayon kasi ito, decision na ng Senado. Pero doon sa Francisco, ang kinwestiyon ay yung gawain ng Kamara de Representante at hindi ng Senado sitting as an impeachment court. Now, yung tanong mong pangalawa, bakit hugas kamay ang Marcos? Siyempre, kasi matapos ang eleksyon, na-realize niya, wala na nakikinig sa kanya. So alam niya na malakas talagang posibilidad na ibabasura na yan. Kaya ayaw niyang mapahiya na naman, gaya ng napahiya siya, wala siya na panalong kandidato ng Partido Federal. Alam niya na i-dismiss yan, no? Bagamat gustong-gusto niya talagang ituloy dahil mga senador, hindi naman niya magiging senador, kung hindi nila alam ang pulso ng bayan. Yes. At ang pulso ng bayan, ayaw na nila ng napakadaming politika, politika, at tupagin ang problema ng bayan. At alam mo, si Senator Cheese, whether or not you like him, alam niya ang pulso ng bayan. Alam niya ngayon, ang tinatakal nila ay mga batas na po pwede magbigay solusyon sa problema ng tambayan kaysa politika na naman. Kaya hugas kamay si Auntie Claire kasi alam niya, hindi na rin maiimpluwensya ng presidente mga senador dahil alam nila ang pulso ng bayan. Yeah, so alam naman natin na bagsak talaga ang trust rating ng bangag kaya naman talagang naghuhugas kamay